Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 13 ng Enero 2025, 26 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:52 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pagbaliktad ng mga BCG boys. Ayan na nga, isa na yan si Alcantara na nasa social media na babaliktad daw sila sa kanilang testimonya. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ang title ko po ngayon ay ang masasabi ko sa pagbaliktad BCG boys Alcantara. They do not know how to interpret the signs of times. Yan po hindi nila alam mag-interpret ng signo na panahon. Mga signs of time o signo ba? Signo ba ang kwan? Spanish ata ang signo O ang palatandaan ng mga panahon o ng mga oras. Yan po hindi nila alam magbasa. Hindi nila alam mag-interpret. Kung babaliktad sila doon sa una nilang sinumpaang salaysay, they do not know how to interpret the signs of times. Yan po. Kinuha ko po yan sa Biblia. Ang kuwang kasi dyan, marunong silang magbilang ng pera. They know how to count their money, but they do not know the signs of times. Ayan po. Kalimitan po nangyayari yan sa atin. Alam natin na mag-interpret o magbilang ng pera o ng mga ganansya natin o pabor na nakukuha natin o ng kayamanan natin, pero hindi natin alam yung common sense. Walang common sense. Yan nga ganyan. They do not know how to interpret the signs of times. Na common sense lang ang gagamitin. Kinuha ko po ito sa Biblia. Noong tinatanong si Jesus Christ patungkol dun sa pagkamisaya niya. Tinatanong na siya ng tinatanong. Ayaw maniwala kasi ng mga Parisiyo. Ngayon, ang sagot niya dito sa Matthew 16 verse 3, dito ko po kinuha, And in the morning, ang sabi niya, and in the morning, sa umaga kanya, sinasabi nyo, kasi may nauna pang verse dito And in the morning, it will be stormy today, for the sky is red and threatening. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Nakikita nyo kanya na sa umaga ay pula ang kalangitan at threatening yun nga. And you will say, yun nga, it is stormy weather today. Yun, o uulan yan. Ganun po yan.
ako nga nasa Biblia din. Inoobserbahan ko nung bata ako Pag yung clouds is rising in the west. Opo. Clouds is rising in the west. It will bring rain. Yun po ang inoobserbahan ko nung bata ako. Totoo po yun. Ngayon ito nga ang sinabi ni Jesus Christ you know how to interpret the appearance of the sky. Alam ng tao kung anong pangyayari dahil siguro kung kumukulog o yun nga sa appearance ng sky. Dito sa amin sa Zambales, nung bata pa ako, inobserbahan ko rin yung bundok dito sa amin, may bundok dito Pag yung tuktok ng bundok ay dumadaan na yung mga ulap na puti. Pag naandun na sila sa yung ulap na puti, natatouch na niya yung bundok namin dito. Nasa baryo din namin yan, baryo. Mga 3 to 4 kilometers o 3 kilometers lang. Kasi baryo namin yun ay sigurado uulan na. Ayan po. At nangyayari yan, inoobserban namin May or June. May ulan na. Kaya nag-aasikaso na kami ng palayan. Ganun po yan. Ang sabi ni Jesus Christ, you know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. Ayan po. Ay ano ba ito? Ano ba yung the signs of the times? Ano ba yan? Ay ayan na nga po Nagiging kwan sila Kung magbabaliktad sila na hindi pa naman kung babaliktarin nila ang testimonya nila ay hindi nila alam kung ano talaga yan. Okay, ito po there is spiritual blindness and inability to recognize the fulfillment of Old Testament prophecies in His works and teaching. Ayan po kinuha ko po ito kasi nga ay kukunin ko yung blindness sila at saka inability to recognize. Sino po yun? Yung pinaggagawa ni Duterte, hindi ba? Hindi nila na-recognize na pinagsabihan ang Diyos na who is this stupid God? Ay pagbabayaran niya yan. Hindi ba? Their inability to recognize under blindness. Hindi ba? Bulag ba sila? Ay, aywan ko lang. Hindi ba? Ay, ayan na nga. Kaya nga, nabilanggo na yan sa dahig. Tapos, papanig pa sila dyan. Ang tawag ko dyan ay blindness at saka inability to recognize. Hindi ba? Yung mga pinagagawa ni Duterte. Okay. This phrase, yun nga, they cannot interpret the signs of times, this phrase, underscore, o binibigyan ng emphasis, o ina-underscore, hindi ba? Nilalagyan ng linya, hindi ba? O sa iba kasi yan ay binobold ang letter, o kaya capital letter yan, hindi ba? O, this phrase underscore the importance of spiritual discernment. Tanggalin na natin yung spiritual discernment. Discernment na lang, hindi ba? O, wala silang discernment. An awareness of God's activity in the world. Ayan po. Nalimutan nila na minura O, ganito po ang pagkasabi. Ha? At sigurado po ako na yun talaga ang laman ng isipan niya.
Sigurado po ako kasi ang tinatalakay niya ay creation. Ay sino ba ang gumawa ng langit at ng lupa? O, sino ang gumawa? Ay hindi ba yung Diyos? O, kung tawagin natin ay Panginoon o Diyos, iisa yan, yung gumawa ng langit at lupa. Ang kini-question niya, bakit nagkaroon ng ahas? O, sigurado ako na, at saka galing po kay Kibuloy yan. Yang mga ganyang mga arte, hindi ba? Yang ganyang mga panukala, mga kunyari, ipakita nila na magaling sila eh. Naipakita ba nila? Ay oo, naipakita nila, pero pansamantala lang. Gusto nila ipakita mga hinyo sila, na sila lang ang may katangian na makita yun. O, na who is this stupid God? Sabi, hindi ba? Bakit hinayaan na may ahas? Ayan po eh. Ay pagbabayaran niya yan. Paano niya pinagbayaran? Ayan, dinakip siya ni Turi. Hindi ba? O, ay hindi niya kaya si Turi kasi nga may alam sa salita ng Diyos. Hindi ba? O, kung ang dadakip lang sa kanya siguro yung walang alam sa salita ng Diyos, ay maari yung integrity hindi buo eh. Ang tao kasi hindi buo eh. Kung salapi lang ang iniisip eh, hindi buo yan. Walang integrity. Ayan po ano, not whole number, yung integer yan eh. Yun nga ano, wala silang discernment at saka wala silang awareness sa activity ng Diyos. Nakasulat po dyan. O, ay ang Diyos kasi pwede kang ibilanggo eh kung gusto niya eh, hindi ba? At ayan na nga ang nakikita ko. Yung mga alipuris niya, yung mga attorney niya, walang ginagawa kung hindi mag-aksaya lang ng panahon para sabihin na pabalikin na si Duterte. Ay wala nang kwanyan wala nang tsansa yan O. Tapos itong mga BCG boys na ito magririkan pa sila, ay lalo kayong hindi nyo ba napansin na halos lahat ng mga alipuris ni Duterte na nagpayaman o yan ay nagtatago na ngayon? Hindi ba? Kasi kasama po kayo eh. Kasama kayo doon sa pumalakpak noon nagsasalita si Duterte ng kung ano-ano. Hindi ba? O, maging probinsya na ng China ang Pilipinas. Gusto niya, hindi ba? Pumalakpak ang mga alipuris niya. O, tapos nga ito ay hayaan na natin yung politika. Kung gusto niya talagang maging probinsya na ng China, ay wala tayong magagawa dyan kung gusto niya. O, ay issue lang yan sa politika eh. O, bahala siya kung gusto niya. O, kung tutulungan siya ng China, babaguhin na naman ang eleksyon, panalo si Sara sa 2028. Dinadaya ang eleksyon, hindi ba? Kasi nga, kaya nilang gawin yan. Kasi nga, bumibilang ng boto, hindi naman tao. Hindi ba? Ang bumibilang po ng boto ay yung machine. Yung vote counting machine ay andaling dayain yan. 5 katao, 7 katao, magtulong-tulong, aayusin yan, pwede eh. Hindi ba? 5 tao lang na mga computer expert. O, babaguhin yan. Hindi ba? Whereas, kung ang bumibilang ng boto ay mga tao, ay sa 1% lang eh, maraming siga dyan eh. Marami din na magagaling na tao dyan eh. Hindi nila pwedeng baguhin yan. Sa presinto, kailangan nila kung tayo po ay may 100,000 precincts sa buong Pilipinas, kailangan niya ng mga guns, lagyan yun. Hindi niya kaya. Kasi nga, kung isa lang ang guns, hindi pwede Mga 7 rin o mga 10 guns, ay saan siya kukuha? O, saan siya maghahagilap ng mga guns? Ay
sa bawat presinto po, may mga kinikilala din na matitigas na tao. Hindi ba? May mga guns din yun, hindi ba? Yun po ang dapat na mangyari eh. Mahihirapan silang baguhin ang resulta kung binilang ng tao. Pero hindi po yan ang hindi po yan ang topic ko. Pero yun ang nilalabang ko dito. Dapat yung sa susunod na eleksyon, ang bibilang na ng tao, ng boto ay mga tao. Mano-mano na, hindi ba? Oh. It also serves as a warning to be attentive to God's revelation and not to miss His work due to preconceived notions of spiritual complacency. Ayan po yan, dapat ini-interpret nila ang mga pangyayari, hindi ba? Dapat ay maging attentive sila, ano ba ang pwedeng gawin ng Diyos? Hindi ba? Hindi lang doon sa may discernment sila, kailangan alam din nila na ay ito nga, ay nangako po ang Diyos eh. Hindi ba? Dapat alam nila yan. Sa Isaiah 42:8, punta po tayo dito. Isaiah chapter 42 verse 8, I am the Lord, sabi po ng Panginoon, I am the Lord, sabi niya, and that is my name, and my glory I will not give to another. Hindi ba? Ayan po, hindi ba? Ibibigay ba niya yung honor niya o yung glory niya? Ibibigay niya ba kay Duterte? Hindi po. Hindi ba? Nagmagaling si Duterte na estupido ang God. Hindi ba? Ay ibibigay ba niya ang glory niya o ang honor ng Diyos doon? Hindi nor my praise to graven image o carved image o idols. Ay pero ngayon wala na po yan eh. Wala na po yan mga ribulto eh. Ang idol na po ngayon ng mga tao, sang-ayon sa New Testament, ay ang idol nila ay pira na. Ang iniidolo ng mga ng tao ngayon ay kayamanan, yan, pira. Hindi na yung mga graven image o yung mga ribulto. Hindi na yan. Ngayon, ang sabi po ng Panginoon dito, I am the Lord, that is my name, and my glory, sa iba kasi may honor eh, and my glory I will not give to another. Sinabi po yan eh, hindi ba? At kung pinangako yan, ay dapat alam yan ng mga ng mga BCG boys. Dapat alamin nyo yan. Na minsan, ay kayo ay pumalakpak dyan kay Duterte, ay sisingilin po ng Diyos yan I will not give my glory to another eh. Ay sinabihan niya ang Diyos na estupido, ay kasama kayo dyan kung pumalakpak kayo dyan. Ay sigurado naman ako na pumapalakpak sila kasi yumaman sila dyan eh. Hindi ba? Ayan po. Supporting verse po Malaki si Malakias ito eh. Chapter 2 verse 2. If you do not listen, and if you do not take it to heart to honor my name. Ayan po ang sabi po ng Panginoon, If you do not listen, and if you do not take it to heart to honor my name, says the Lord of hosts, I will send a curse among you. Ang linaw po, hindi ba? I will send a curse among you, and I will curse your blessing. Yes, I have already begun to curse them because you are not taking it to heart. Hindi nyo siniseryoso ang sabi po ng Panginoon. Kaya magpapadala ako ng mga plago o iyang nga curse. And yes, sabi niya, I have begun it, sabi niya.
O ano ba nangyayari dyan kay Duterte ngayon? Hindi ba? Ang sabi nila ay 2026 daw, babalik daw. Ay, pero hindi ako naniniwala dyan. Mas pinaniniwalaan ko na doon na siya mamamatay. Opo. Doon na. Kasi nga, hanggang ngayon, ang hinihili lang nila ay pabalikin dahil kinidnap lang siya. Ay, wala nang kaso dyan. Settle down na po yan eh. Settle down na po yan. Written down na po yan ng Korte Suprema. Na walang karapatan na ang gobyerno dyan kasi naandun na. Paano pang pabalikin dyan? Sige nga, inuubos lang ang pera ng mga Duterte o kung sino man ang bumabay dyan, inuubos lang yan kasi nakasulat po yan eh. Sa Biblia, yung kayamanan ng mga wicked, yung mga kayamanan nila, yan, mga kurap na ganyan, ay mapupunta lang sa mga righteous. Is stored up for the righteous. Totoo ba yan? Nangyayari po eh. Hindi ba? 150 million ata per month ang bayad dong kay Kaupman. Ay saan na pupunta ngayon ang kayamanan na ninakaw nila, hindi ba? Ninakaw lang nila yan eh. Kaya bali, wala sa kanila yan. Kailan magtatagal yan o hanggang kailan magtatagal yan? Hindi natin alam. Pero patuloy ang bayad dyan. Ay si Kaupman lang yun. Ay yung mga assistants pa niya. Maaring may 3 yan o 4 o 5 assistant. Babayaran pa yun. Hindi ba? At ito nga, wala namang silang defense. Hindi ba? They have no defense. Wala akong nakikita eh. Sa more than 1,000 complaint, yung mga ebidensya na ipinakita ay wala silang defense. Ang defense lang nila ay kinidnap daw. Ay hindi naman depensa yan eh. Kasi nga settle down na po yan eh. Settle down in glory. Hindi ba? Written down in glory. Sinulat na po ng Korte Suprema. Wala na tayong karapatan dyan. May karapatan ang ICC dyan. Kasi nga doon pumunta doon nag-complain yung mga tao. Hindi ba? Ayaw na nila mag-complain sa local court kasi nga walang mangyayari. Kaya nga palagay ko, pinakialaman na ng Diyos. Ay simple, kung namatayan ka, hindi ba? Namatayan yung kapitbahay mo, namatayan yung kakilala mo, namatayan yung ayaw nang pumunta, ay nagsama-sama kayong mag-prayer, hindi ba? Didinggin po ng Diyos kung may isa doon o dalawa na matuwid. Yan po kailangan alam yung bumasa ng sign of times. Hindi ba? The signs of the times. Hindi ba? Parurusahan po yan Hindi ba? At ito nga, napakabilis. Hindi ba? Pati nga si Medialdea, hindi ba? Humaharang sige, sabi ni Torre, pagharangin mo ako, ididemanda kita ng obstruction. Anong nagawa ni Medialdea? Attorney yun. Alam niya din yun na pwede. Pwede talaga, hindi ba? At paano namang sasabihin na kinidnap niyan? May pulis nga, iniskutang ng pulis Hindi ba? Nakapunta ng dahig, hindi ba? Iniskutang din ni Medialdea. At mayroon pang attorney doon ata na isang babae. At saka yung isang lalaki, hindi ba? 3 silang attorney yun. Pang-4 pa nga si si Duterte Paano mo sasabihin na ay sabagay, salita lang yan Talagang kahit anong salita, pwede nilang sabihin. Yan po ang sinasabi ko dito. Kahit anong salita, pwede. Pero walang merit, hindi ba? Kasi nga, ayan na nga Pag Diyos po ang gumawa, at ako nakikita ko po pag kamay ng Diyos ang gumagalaw, wala nang mangyayari dyan. Yung mga tao ay kung papaboran pa nila si Duterte,
sasang-ayon sila kay Duterte, pati sila kasama dyan. At yan ang nangyayari. Nagpakamatay na si Cabral, hindi ba? Na namayag pagpala yan nung panahon ni Duterte. In-appoint ni Pinoy, pagdating kay Duterte, ayan na nga hindi ba? Nasaan na ngayon si Kwan? Si Bato, nagtatago na. Si Bantag, naku po. Hindi nyo makikita yung mga ganyan? Kasi nga sumubra. Wala pa akong nakita na presidente na nagsalita ng ganun na who is this stupid God? At pumalakpak ang marami, hindi ba? Pati nga yung Kwan doon na ako talaga na turn down sa mga born again Katulad ni Kwan ni Jesus is Lord, hindi ba? Ni Eddie Villanueva. Hindi dapat ganun ang sinasabi niya. Hindi dapat ganun. Kulang yun. Dapat nag-withdraw na siya ng support nung narinig niya yun. Ay hindi pala siya makaalis kasi hawak din siya kasi nga ito ay nasasangkot din sila sa malalaking korupsyon. Hindi ba? Yung anak niya, si Joel Villanueva, ay ayan po Hindi ba? Ay palagay ko ay sa ating pakikinig po ay may natutunan na tayo at dalayan ko po sa Panginoon. Bago po ako mag-umpisa ay yung masambit ko, lahat ng masambit ko ay naaayon lang sa kagustuhan ng Panginoon. Opo, at sana sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Mayroon po ganong panalangin na dapat yung mga salita ay walang halong gili o panluloko. Kasi ganun po ang mga tao Ganun po niluloko lang ang salita hindi ba? Dinidilyot para maiba ang meaning. Ganun po ay marami po yung salita Sa isang salita, mayroong anong tawag doon? Synonym ba? Kukuha ng ibang synonym Ganun lang po yan para madilyot yung meaning. Opo. Sige po at hanggang dito na lang po at muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.